Ayan, hello. Ayan, hello po. Ayan, magandang araw sa inyo mga kapatid. Panibagong araw, panibagong napakagandang araw. Ayan, so naway sa araw na ito, sa panibagong video ito, naway maipahayag ko ng maayos. Ayan, naway magbigay ng linaw. Ayan, magbigay ng tulong, idea. Ayan, sa bawat makakakita, makakarinig. Naway maging open ang kanilang inyong mga mata. Naway maging open ang inyong mga pandinig sa inyong maririnig na katotohanan. Ayun. Amen. So, naway pagkaloob sa inyo ng Panginoon at naway lalong magbalik loob kayo sa ating Panginoon, lalong tumibay ang pananampalataya mo sa Kanya. Amen. So, ako may kikwento ko lang sa inyo, no? Patotoo ko ito. Bago ako naging ganito. Ayan. Siguro, lahat naman tayo nakaranas ng magagandang karanasan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, bago pa ako maging ganito, yung magaganda na lang yung sasabihin ko, mga kapatid. So, para magbigay ng pag-asa pa din, o magbigay ng katuwaan, ayan, sa inyo. So, bago ako maging ganito, maraming mga magagandang nangyari talaga sa buhay ko na talagang noon pa, sa pulpa, ako ay always nananampalataya sa Panginoon nung ako ay mag-aisip. Ayan, nung malaman ko na yung sumimba sa sambahan, sa church, sa Katoliko. Ayan. So, lagi akong sumisimba. Pero pag ako'y sumisimba, bukal na bukal lagi sa aking kalooban yung aking pagsimba na hindi ako nakatingin sa alam mo yun, sa rebulto, yung ang tinitingnan ko yung Panginoon mismo. Ayan. Nung ako ay magkaroon na ng isip, ayun. Nung ako ay magkaroon na ng isip, yung wasto na talagang yung tunay na pananalig sa Panginoon. Ayan. Talagang pag ako'y sumisimba sa church sa amin, ayan, kasi nung mga panahon na hindi ko pa alam yung Bible, yung katotohanan, ayan. So, simba ako sa simbahan, tapos focus ang aking paningin sa Panginoon. Doon ako nakatingin sa taas, hindi doon sa rebulto. Yun. Hindi ako nakatingin sa mga rebulto. Nakatingin ako kay Jesus. Ayun. Kay Jesus ako nakatingin. Ayan. Sa taas lagi ako nakatingin. Pag ako'y nasa simbahan, nung ako'y magkaroon ng wastong pananalig sa Panginoon. Ayan. So, hindi ko pa nun alam yung katotohanan about sa Bible, about yung mga salita ng Panginoon. Naririnig ko na yan sa simbahan, pero ang aking pinapansin yung aking prayer sa Panginoon, yung ako ay nagiging totoo sa Kanya, yun. Laging ganun yung ginagawa ko. So, ako kasi mapagpahalaga sa nangyayari sa akin sa spiritual na, alam yun, yung sa spiritual, yung pananalig ko sa Panginoon. So, nandun na yung pagpapahalaga ko na nung ako ay managinip. Ayan. Meron man na bad side doon, pero nandun yung pagliligtas ng Panginoon sa akin na sinabi ng Panginoon sa akin na huwag kang matakot. Ayun. So, ang saya nun kasi hindi yun mawala sa isip ko kasi naramdaman ko talaga yung niyakap ako ng Panginoon, tapos lahat ng bad na yun nawala. So, hindi mawala sa isip ko yung
sinabi ng Panginoon na huwag kang matakot. Ayun. So, pinahalagahan ko yun kasi alam ko, naniniwala ako talaga na yung Panginoon yun, na iniligtas ako dun sa mga masasama. So, tapos, yun pa, yun. Hindi ko pa naintindihan yung salita ng Panginoon. Hindi pa ganito yung nangyari sa akin. So, nandun kami sa plaza ng mga anak ko. Ayan, mahilig talaga akong tumingin lagi sa langit. Lagi akong lagi kong kinakausap ang Panginoon sa langit noon. Kahit hindi ko naririnig yung kanyang boses, humihingi ako sa kanya ng prayer. Lagi ako nakatingin sa nangyayari sa akin. Ayun, yung laging gusto kong matupad. Ayun. So, lagi akong napapawaw kapag nakakita ko ng kakaiba sa langit. Sabi ko, wow. Ayun. So, isang araw yun na kami pumunta ng anak ko sa plaza, mga anak ko sa plaza. Ayun. So, nakita ko talaga yung pinost ko pa yun sa lumang Facebook ko. Kaso lang na automatic delete. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bawal yatang ipakita yun sa spiritual na alam mo yun, spiritual world. Ayun. So, hindi yata pwedeng ipakita yun. So, na-erase na lang, hinahanap ko yun. Gusto ko sanang makita ulit. So, nakita ko talaga siya dun sa langit na parang may nagbabagang apoy. So, paway pa siya, paway pa ganun. Dun sa may tapat ng plaza. Like, ang inisip ko noon, parang may tawag dito, may nagwa-war. May nagpa-fight doon sa taas noon. Yung bang inisip ko. Kasi, natataka ako, bakit may parang lava. Kumukulong apoy doon sa taas. Iyon. So, yun yung nakita ko talaga noon doon. Tapos, nakita ko din kung paano ito, kasi mapagpahalaga talaga ako sa spiritual na nangyayari, lalo na kapag yun nga, nananampalataya ako, kaya naniniwala ako yung mga magagandang tanawin sa langit. Yan, lagi ako nakatingin doon na sa ulap may mga anghel. Ayan, naniniwala ako doon. Yun, talaga ang daming nangyaring spiritual na sa pamamagitan ng faith ko sa Panginoon, yung magaganda na napapamangha ako. Ayan, tapos dumating yung madilim na ulap. Ayun. Dumating yung madilim na ulap. Nawala talaga yung nagbabagang apoy na yun. Tapos, nawala yun nung dumating yung maitim na ulap. Tapos, ang bilis, parang tinakluban siya. So, nakita rin yun ng anak ko ni Frederick. Sabi ng aking anak, ala mama, may ulap, tinaklob. Yun. Nakita niya yun. Tapos, nung kumakanta ako, ayan, nag-worship song ako, ayan. Kumakanta ako nung, ano yun? Ano bang kanta yun? Yung beautiful, yung Jesus, ano yun? Beautiful Savior, ayan. Hindi, wait, ano bang title nun? Nakalimutan ko na kung anong title nun. Ayun, pero worship song yun ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. Nandun ako sa terrace. Ayun. Yun. Nasa terrace ako noon. Tapos, nung kumanta ako noon, kasi feel na feel ko yung worship song na yun, yung kanta na yun sa Panginoon. Tapos talagang emotional. Nandun ako. Talagang parang pinagkakatiwala ko sa kanya yung sarili ko talaga. Hindi, alam mo yun, yung parang last moment, parang huling buhay mo na dito sa lupa. Yung aking pagkanta nun, tapos nandun ako sa terrace namin. Tapos pagkatapos kung kumanta ng ganun, ako lang mag-isa yata nun. Oo. Ako lang mag-isa nun, tapos kita ko talaga sa langit yung kulay pink. Alam mo yung kapatid, kapag ikaw ay may hawak ng bato, tapos nasa tubig ka, or nasa dagat, nasa ilog, ayan, or basta may tubig, tapos papatakan mo ng bato siya. Pag pinatakan mo siya ng bato, ganun, yung parang gumanon, yun, kita ko talaga dun sa langit.
Talagang pagkatapos kong kumanta, nagganon talaga siya. Phew. Tapos kulay pink. Yun. Wala pa akong pagkakaalam nun, pero okay namang ha. Sabi ko, hala, wow. Ganun talaga ako. Napawaw talaga ako dun. Sabi ko, narinig kaya ano ko, parang narinig ng Panginoon yung aking kanta na yun, yung worship song ko. Na talagang bukal sa kalooban ko yung kanta na yun. Tapos ang pink-pink niya, yun. Parang pink na parang nag-orange-orange. Ayan. So, yun, pinalagahan ko din yun. Sabi ko, wow. Talagang, sabi ko, sa isip ko talagang, wow, buhay na buhay talagang Panginoon. Narinig talaga ako. Tapos, di yun nga, yung kaibigan ko, ayan, kaibigan ko na USA, ayan, yan, may kaibigan ako, mahilig kasi ako makipagkaibigan, bata pa yun, 19 years old. So, nung mga panahon talaga akong na-stress, ayan, nagawa talaga ako ng paraan para hindi ako ma-stress. So, nakipagkaibigan ako dun sa mga foreigner, kasi sa apps, ayan, hindi naman kung aring masama, kung masama ba yung ginawa ko na yun, di sana ikikwento ko pa ba, di ba, hindi na. So, yung pakikipagkaibigan ko sa mga foreigner nun, may bata, yun nga, bata, mga matanda, yan, depende sa edad, depende rin sa ugali nila. Hindi ako nakipagkaibigan sa bastusin, ayan. So, bumipili talaga ako ng kaibigan ko, ng mga kausap ko, kung okay siya o sila, ayan. So, dahil ako nga stress, yun, stress ako, tapos depressed, tapos ayaw ko nang ang makakausap ko pa idagdag problema pa sa buhay ko. So, yung pinipili ko, yung katulad ko din na, yung mabuti, ayan, kung may problema, nagsishare kami, ganun. So, itong batang ito, na kaibigan ko yan sa ibang bansa, ayan, friend ko siya sa Instagram, pero hindi na kami nag-uusap, yan, napakabuti ng batang ito din. Ayan, so, noong mga panahon na humihingi siya ng tulong. So, ako kasi, sabi ko nga, makadiyos ako, pray ako ng pray, ayan, sa Panginoon, palagi. Pero hindi ko pa naiintindihan yun nga, salita ng Diyos, ayan, hindi ko pa nakikilala ang Panginoon mismo. Ayan, so, hindi pa ako nagkakaganito. So, nung time na yon yung batang ito, yan, nakikwento ko pa sa iba, ayan. So, yung batang ito, ayan, na taga USA, nagkaibigan ko foreigner to. So, yung bahay talaga nila nasa gitna. Ayan, ang bahay nila nasa gitna ng gubat. Parang ano siya, anong tawag doon? Madaming damo. Tapos, kasi ang bahay doon sa kanila, agwat-agwat. Malayo. Talagang as in malayo ang agwat. Pero nagkaroon ng sunog doon sa kanila. So, yung sunog na yun, yung ibang bahay nasunog na. Kasi yung damo, ang bilis umapoy, lalo na kapag tag-init siguro sa kanila. Yun. So, nabalita yun sa TV na lumaganap yung apoy. Yun. Doon sa lugar na yun. So, nandun yung bahay mismo nila sa gitna na sa gilid ay puro apoy na. Yan. So, hindi ko din nakalain na mangyayari yun. So, kaibigan ko yung batang foreigner na yun. Sa humingi siya sa akin ng prayer. Sabi niya, hingi daw siya ng tulong, ng prayer sana makaligtas sila. Sana matapos na yung nangyayari na yun. Sana yung hindi masunog yung bahay nila kasi umalis na yung mga tao doon, talagang pinalilikas yung mga tao doon. Yung batang yun ayaw umalis doon, pero yung kanyang ibang pamilya umalis na. Binabantayan niya kasi yung bahay nila. Pag natawag yun sa akin, laging malungkot kasi mahilig siyang magparinig sa akin ng sound music sa piano. Yun. Yung worship, hindi pala worship song yan. Mga sari-saring sound na pinaririnig siya sa akin. Pero magaling siya magpiano. Kaya ako naman natutuwa kasi napakabuti ng batang yun. Sa akin pa talaga pinaririnig. Ayun. So, ayun. Ako nga, sabi ko nga,
nananalig na ako nun sa Panginoon, lagi ako nagpipray sa Panginoon, ayun, saka ako'y naniniwala sa Panginoon nun, at hanggang ngayon, ayun, so, noong mga panahon na yun, yun, humingi nga siya ng tulong sa akin, sa prayer, pag-pray ko daw siya, ayun, so, pinag-pray ko yung bata na yun, yung bata na yun na foreigner, tapos, yung yung prayer niya, yung dalangin niya sa kanyang prayer na sana ay matapos na yun, mawala na yung apoy na yun doon, maging maayos na, wag masunog yung bahay nila. Yun, ipinari ko talaga yun. Ako'y naawa kasi sa kanya, iyak talaga ako nun sa Panginoon kasi naawa talaga ako na yung batang yun ay nakita ko talaga yung kalungkutan niya. Sabi ko talaga sa Panginoon na wag sanang maano yung bahay. Sana sana magkaroon ng ulan sa lugar nila. Huwag masunog yung bahay. Matapos na yun. Ayun, hindi na magpatuloy yung apoy na yun. Ayun, so, mga ilang days lang yun, 2 days ba nangyari. Nakapag-pray ako, mga 2 days lang yun. Ayun, umulan doon sa lugar nila. Praise God. Wow. Ayun, mga 2 days yun. 2 days, bago siya maipag-pray, mga 2 days ba yun? O 1 day lang. Basta, kinabukasan. Hindi ko kasi bago siya tumawag, pangalawang araw na yata yun nung tumawag siya sa akin na ayos na umulan. Ayun, nakaligtas sila dun sa apoy. Hindi na ano yung, hindi na sila bimbahay nila. Kaya, ayun, natuwa naman ako kasi wow, nangyari yun. Hindi ko alam kung 2 days ba. Matagal na kasi nangyari yun eh. So, nire-remind ko lamang. Yun. So, hindi ko masabi ng eksakto. Kasi matagal na mga panahon pa yun ng 2019. COVID ba yun? Or mga ganun, mga COVID. Yun. So, 2019 yata yun. Ayun. Kasagsagan din na ako'y problemado nun. So yun. Naibsan yung kanyang kalungkutan, ang saya nun. Ayun. So, nagpasalamat talaga ako sa Panginoon kasi umulan dun sa lugar na yun. Umulan, tapos nawala yung namatay yung mga apoy kasi iba yung tulong ng ating Panginoon kahit kasi madami na talagang bomberong nagpapapishlit doon ng tubig hindi talaga mapatay-patay yung apoy. So napakalaki na nung nasakop nung apoy. So hindi kaya na ng bombero na patayin yung apoy doon sa lugar nila. Kaya ang mga tao nun ay lumilikas na lamang. So, yun nga, nung umulan na doon, ayun, wow, nakaligtas sila, yung bahay nila hindi na hindi na sila. So, nakakatuwa kasi, tingnan nyo guys, kung papaano pumasok talaga yung blessing, yung himala ng Panginoon sa buhay natin, diga po. So, ang laking tulong nun, nung kasagsagan ng apoy, tapos hindi umuulan, di ba? Tapos, dahil sa Panginoon, nagpaulan ng Panginoon doon. O, di ba? Katulong, di ba? Ganun yung himalang ibinibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat tao, lalo na't kapag kailangan mo ng tulong. Ano po, amen. So, yun, marami pang nangyaring himala na kakaiba sa buhay ko na ako ay hindi ko pa nakikilala na ng Panginoon. Hindi ko pa nakikilala na may Holy Spirit pala. Yun, yun nga, may presence ng Panginoon na handang tulungan tayo. Ayun, na ang Panginoon ay handang tulungan tayo. Ayan, ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos. Wow, thank you Lord. So, yun nga po, pero nung mga panahon na yun, hindi ko pa nakikilala din ang Panginoon yun. So, pag ako'y nagpipray lagi, yun, nararamdaman ko yun, ako'y talagang, pag nagpipray ako sa Panginoon, talagang surrender talaga ako sa Panginoon, talagang,
sinusurrender ko talaga sa Panginoon. Talagang, alam mo yun, tulo na yung luha ko pag ako'y sumasurrender sa Panginoon. Pagkatapos nun, mararamdaman mo na lang, i-comfort ka na ng Panginoon. Pero hindi ko pa rin talaga naintindihan yun. Tapos, yun, naintindihan ko na yung pala yung presence ng Panginoon na kumukomfort sa'yo. Ayun, sa akin noon. So, sabi ko, wow, thank you po, Lord. Napakabuti niyo po. Ayan, so, marami pang nangyaring himala sa buhay ko na talagang pinahalagahan ko. Tapos, yun na nga, nung dumating yung presence na ito, syempre, nagtatanong ako. Ang daming katanungan. Dumating ang presence ng Panginoon. Ang dami kong katanungan. Sabi ko, ba't ano yun? Ganun. So, naguguluhan ako. Tapos, kasabay pa yung aking problema. Dumating pa. Lahok-lahok na. So, pero, kaya nandun pa rin yung stress and depress. Ayan. So, kinaya ko lahat yun. Kahit na kinakaya ko siya, ayun, siyempre sa tulong ng Panginoon, tinutulungan din ako ng Panginoon para lalong tumibay yung kalooban ko dahil alam niya yung kalooban ko, hirap na. Ayan, so, yun, nung dumating yung presence ng Panginoon, ito, sasabihin ko sa inyo, ayan, naulit ko na to sa ilang tao, pero, dahil, simula nung dumating yung presence ng Panginoon, talaga naramdaman ko yung, alam mo yun, yung pumasok sa'yo yung presence talaga. Tapos ang naramdaman mo, nirinis ka na talaga ng Panginoon kasi like kakaiba talaga siya na bumubukal sa, alam mo yun, sa kaloob-looban mo. Yun talaga yung naramdaman ko na parang, wow, ang saya-saya ko, wow. Kanta ako ng kanta ng worship. Wow, namamangha talaga ako sa nangyayaring iyon na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng paniniwala ko sa Panginoon. Ayun. So, syempre, ang daming katanungan pa din. Ayan. Tapos, biglang, yun, may bagyo nun. Ayun, nagkaroon ng bagyo. Ayan, dito sa Batangas. Bagyo nun, nung nakaraang 2022 ba yun? Mga ganon. Year 2000, 2022. 2021. Ayun. Year 2000, 2021. Ayan. So, nandun pa kasi sa sitwasyon na ako ay stress at depressed. Ayun. So, tapos, yun nga, hindi ko may paliwanag yung sarili ko. Alam mo yun, may kakaibang kagandahan sa kaloob-looban. Ayun, kahit na stress ka at depressed, ayun. So, nandun na yung naghihilom hinihilom na ng Panginoon yung stress at depressed mo dahil sa ginawa ng Panginoon sa'yo. So, marami pa rin katanungan ako. Siyempre, may isip pa rin tayo, di ba? So, yun, bagyo. Tapos, nung bagyo na yun, naiiyak ako. Sabi ko, Lord, ano pong aking gagawin? Yung parang, alam mo yun, parang anak na, alam mo yun, yung parang isang anak na naghahanap ng katanungan sa ama na inutusan ka tapos hindi mo alam yung gagawin mo. Tapos, Lord, ano pong aking gagawin? Tapos naiiyak ka kasi hindi mo talaga alam yung gagawin mo. Ayan. So, nandun ako sa terrace namin, bagyuhan nun. So, kahit nag-aambo, nandun ako kasi nalulungkot nga ako eh. Ganun ako. Nalulungkot, nandun ako. Kung saan ako, alam mo yun, kung saan ako gustong lumugar na sulok, doon ako. Ayan. So, nandun ako sa terrace namin. Tapos, dumaan yung makapal na maitim na ulap. Ang laki nung makapal na ulap. Ayan. Dahan-dahan siyang lumalayo dito sa may terrace namin. Hanggang sa huminto siya. Talagang, gising ako, hindi pa naginip yung mga kapatid. Katotohanan po yung kaya ako kasi mapagpahalaga ng mga himala nangyayari sa buhay ko. Ayan. So, talagang nakita ko yun. Tapos,
yung maitim na ulap na yun, na malaki, unti-unti siyang humahawi. Tunay yung kapatid. Unti-unti siyang humahawi. Tapos, habang unti-unti siyang humahawi, nakikita ko yung sa kabilang ulap, na puti naman, meron siyang gold, na parang napakagandang place. Gold na gold, tapos magandang place. Ayan, ito yung example, ito yung ulap na sa kabila. Ito yung maitim na ulap. Ayan, nakaganyan siya. Dahan-dahan siyang gumaganon. Tapos pinakikita niya yung gold na parang magandang place. Dahan-dahan. Hanggang sa makakalahati na. Tapos ako'y napawaw. Sabi ko, hindi ko yun masyadong naaninag nung una. Pero nung napatayo ako dun sa terrace at tinitigan ko siya, sabi ko, wow. Alam mo, kapatid, hindi ko talaga akalain yung mga ganong eksena na ipinapakita ng Panginoon. Tapos dahan-dahan na pinakita niya yung gold na place. Wow. Tapos, nung isinarado na yun, dahan-dahang sumara. Yung maitim na ulap dun sa gold na yun. Tapos, dahan-dahang umalis din. Tapos, maya-maya, nawala na yung malakas na hangin. Yung malakas na hangin, nawala na. Sabi ko, Lord, wow, ang ganda po, thank you po. Wow, talagang ako'y napapamangha. Yun, hindi nawala sa isipan ko. Kasi naniniwala talaga ako sa Panginoon. Tapos yung mga ginagawang himala ng Panginoon, yung mga pinakikita niya sa akin, talagang hindi yung panaginip, gising talaga ako. Ayan. Tapos, yun na nga, naipost ko din dito naipost ko din sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Ayan. Yung, marami pa rin kasing katanungan sa isip ko nung dumating yung presence ng Panginoon. Ayan. So, yung kapatid ko, hapon yun nangyari. Kapatid ko dumating. Ayan. Nung nagpicture ako, wala naman siyang face sa langit. Nakita ko lang talaga na maganda. Yung palubog na ang araw. Ayan. So, maganda. Tiga pag palubog ng araw, may magandang kulay na sa ulap. Ayan. So, nagpicture-picture lang ako. Pero wala siyang shape nung nakita ko mismo. Ayan. Pero nagpicture-picture lang ako doon. Sabi ko ngayon, wow, ang ganda naman. Yun, nung pagpicture ko yun, nakita ko doon, nakunan ko yung mukha. As in, mukha talaga. Hindi ko alam kung, ang sabi ko pa yun talaga ang mukha ng Diyos Ama o mukha ng Panginoon. Yung nakunan ko doon. Pero nung nagpipicture ako, wala. Dahil ako namamanghala. Ang ganda ng kulay. Ayan. So, nakita ko talaga doon yung mukha. Yun. So, doon sa mga nakakita na noon, tingnan nyo yun. Yun talaga hindi ako marunong mag-edit ng mga ganun. Talagang yun po talagang tunay po talaga yun. Kaya sabi ko, wow, nakunan ko talaga yun, yung face na yun na mukha lang talaga. May tainga, may mata, may ilong, may bibig. Pero yun ay kulay orange na nagpipink. Parang gano'n, naghahalo ba? Yung parang ganito ang kulay. Yan, parang ganyan. Tapos, pero matingkad pa doon. Tapos, nakita ko talaga yung mukha doon. Ulap yun. Nag-shape siya ng tainga, ilong, bibig, mata, yung buhok, yung shape ng ulo. Tapos, yung kamay nakaganon, na may parang hawak na mahaba, na nakaganon. Parang i-cheers ako ng Panginoon na, kaya mo yan. Alam mo yun, kasi ang daming katanungan. Yun, sabi ko, wow, napapamangha na naman ako doon sa nangyari. Pero talagang, kaya lalo ako naniwala sa Panginoon. Ayun. So, marami pa talagang nangyari. Tapos sumunod nun, ayun na. Yun, punta ako sa aking ama. Ayun, nagsimula na. Yung aking ama ay may ulcer. Ayun, ulcer talaga yung aking ama. Daing talaga siya. Iniisip niya na parang manipis na yung ulcer, yung kanyang sakit. So, parang manipis na yung nando sa loob niya, ulcer.
So, kaya sabi niya ay parang gusto magpa-doktor na. Ayun, sabi ko sa kanya, maniwala nga kayo at gagaling kayo. Sabi ko, ganyan niya. Ganun man sabi ko na. Sabi ko, masakit yan. Sabi ko, nilapatan ko ng kamay ko lang. Lapat lang talaga. Tapos sabi ko, Lord, thank you po. Thank you po, Lord Jesus. Ayan, sabi ko, gagaling kayo, magniwala kayo. Ayun, naramdaman ng aking ama na may pumasok na kamay sa loob. Sabi ng aking ama, yung aking ama mismo, tatay ko, may pumasok ng kamay sa loob. Wow. Para daw may nag-fix, may nag-ayos noon. Sabi ko, wow. Nilapat ko lang yung kamay ko. Sabi ko, wow. Tuwa talaga ako noon. Sabi ko, tingnan nyo. Kaya ganun talaga, pinahalagahan ko talaga yung mga himala ng Panginoon, yung ginagawa ng Panginoon. Sabi ko, ang saya naman sa kalooban, makakagawa ka ng ganun eh. So, hindi lang yan. Hindi lang yan yun ang nangyari. Marami pang nangyari. So, kahit nga yung ibang tao, ayan, yung pinsan ko din yan, may kwento ko na rin dito. Marami pang nangyari pagkatapos ng lahat ng yun. Yung pinsan ko, ayan, na ilang years na din siyang walang anak, ayan, sa unang asawa niya, ayan. Bali, 16 years na yata silang nagsasama o 18 years. Palagay na 16 years. Mga ganun. Kasi nag-asawa naman sila, bata pa. Ayun. So, sabi niya, may problema daw siya, kaya hindi siya magkaanak. Ang sabi naman nung, niya, kasi yung lalaki, may pamilya na, nakipag-separate na kasi nga wala silang anak, hindi sila, walang nagbibigkis sa kanila para maging matibay yung relasyon nila. So, kaya nandun na yung naghanap na ng iba. Naghanap na din siya ng iba. So, yun, nung magkaroon siya ng second na pangalawang asawa, yun, dun siya nagkaanak. Dahil alam niya talaga na hindi na siya magkakaanak dahil may problema sa matris niya. Pero, ayun, nung maipag-pray natin sa Panginoon, yung kanyang kahilingan na magkaanak siya, na sa isip niya wala na siyang pag-asa, pero nagkaroon siya ng pag-asa, nagkaroon siya ng blessing, binigyan siya ng Panginoon ng blessing, at yun ay binigay ng Panginoon, yung blessing na yun, wow. Kasi, wow, 'di ba? Nakakatuwa, ganun talaga yung Panginoon, kung paano kumilos sa buhay, kung paano bigyan ka ng himala sa buhay, kaya dapat papahalagahan mo talaga yun. Tapos, hindi lang isang blessing yung binigay ng Panginoon, 2 blessing na, 2 blessing pa sila. Wow! Diba, nakakatuwa yung mga himalang ginawa ng Panginoon. So, yun. Tapos, marami pang nangyari na talagang kahit man ako ay napapamangha sa mga nangyayari na ginagawa ng Panginoon. Kahit hindi sa akin nangyari at nakita ko sa ibang tao yung ginawa ng Panginoon. Talaga ako'y napapamangha. Ang sarap sa kalooban ko noon na parang, alam mo, may kasiyahan. Alam mo yun, pero kailangan maging relax ka lang. Kasi, para hindi maagaw nung, alam mo yun, yung kasiyahan na yun. So, yun, marami pang himalaan nangyari talaga. Marami pang himalang nangyari sa buhay ko na ginawa ng Panginoon. Ayun, nagpunta kami sa Mindoro. Ayan, Holy Spirit. Nung kami pumunta ng Mindoro, ayan, wow, maraming din nangyari, pero pili lang yung naikikwento dito kasi kung kikwento ko talaga mahaba. Abutin tayo ng ilang oras. Ayan, yung aking kamag-anak doon. Ayan, so may sakit siya. Naninilaw na yung mga mata niya. Parang sa isip niya, katapusan niya na. Pero awa ng Panginoon, binigyan siya ng himala, second life. Ayun, ngayon, ayos ng kanyang katawan, ayos na wala na siyang sakit.
Yan niya po mga kapatid. Binigyan siya ng himala ng Panginoon na maging maayos ang kanyang sarili. At sabi niya, hindi na daw siya iinom. Ayaw niya na mag-alak. Ayan, naninilaw na yung kanyang balat, naninilaw na yung kanyang mga mata, pagampagana yung kanyang, ano ba yung paga doon sa kanya? Kidney ba yun? Yun, halos pagampagana, namamanas na nga siya. Pagampaga yung loob ng katawan, yung doon ba sa may bato yun? Yun, idadialysis na daw siya. Yun, naalaman ko yun, naano ko yun. So, syempre, mahirap lang naman ang buhay. So, yun, sa awa nga ng Panginoon, nabigyan din siya ng himala. Ayun, magaling na siya, malakas na siya, nakakalakad na siya. Kinabukasan, nakapaglakad-lakad na agad. Wow, hindi ka po. So, napakaraming himala ang gusto ng ating Panginoon na mangyari sa ating buhay para lang tayo ay para lang magbalik loob ka sa ating Panginoon dahil tingnan mo kung gaano kaganda ng ginagawa ng Panginoon para sa iyo. Hindi lang yan, di ba? Hindi lang yan yung gagawing napakaganda para sa iyo ng Panginoon. Ayun, so hindi lang yan yung mararanasan mong himala sa buhay mo. Marami pa. Ayun. Kaya nakakatuwa yun sa mga nangyari sa yung patotoo ko sa akin. Yung patotoo ko na nangyari sa akin, yun yung share ko sa inyo mga kapatid. Ayan. So, dahil yun nga po, yun nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Wow! Diga po, sa pamamagitan ng presence ng Panginoon, yun ay mangyayari at mangyayari. Amen. So, ayan, share ko lang kasi alam niyo kapatid, maniwala kayo sa Panginoon. Pahalagahan ninyo yung mga himalang ginagawa sa inyo ng Panginoon. At malay nyo balang araw, mas makikilala nyo pa ang Panginoon. Mas lalong makikilala nyo pa ang Panginoon, ang ating Diyos Ama. Diba? Mabigyan ka ng pag-asa at yung pag-asa mo na nasa iyo ay lalong ikaw na binigyan ng pag-asa ay lalong tumibay yung pananalig mo sa Panginoon. Amen. Isaiah chapter 57. Ayan, doon nyo po yun makikita kung kayo may lumang tipan. Yun ay sinabi ng ating Diyos Ama, ano po, ayan, na sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Ayan, thank you Lord. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy uusigin at ang galit ko sa kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Ayan. Sa kabila ng ginawa nila sa akin, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. At ang nagluluksay aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat, maging nasa malayo man o malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. Ayan, sabi ng ating Diyos Ama. Wow, niga po. Napakabuti ng ating Diyos Ama. Kaya nga, madaming pinagaling ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Madaming himala yung ginagawa ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng paghihirap, pasakit ng tao. Diba? Kaya tama ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating lahat. Lumapit. Diba? Lumapit ka. Amen. Ayan. God bless po sa inyo mga kapatid. Naway narinig niyo po yung aking patotoo. Ano po, pwede po kayong mag-share ng patotoo nyo. Na dapat paniwalaan nyo din. Ayan, ano po, pwede nyo akong kausapin, yan, sa Facebook. Yung patotoo mo, pwede mong i-share sa akin, yung himala na nangyari.
sa pamamagitan ng presence na kasama natin. Pwede mo yung i-share sa Facebook. Kung naranasan mo, naramdaman mo, nakita mo yung ginawang himala para sa iyo ng Panginoon. Amen. I-share mo yan sa akin sa Messenger, yung video mo. Ayan, i-share din natin sa mga kapatid yung himalang ginawa ng Panginoon. Amen. At para mamulat din sila sa katotohanan, marinig din nila yung katotohanan. Amen. Ayan, so mga kapatid, God bless po sa inyo. Ayan, ito, bless ko po, i-bless kayo ng ating Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan ng presence ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, bigyan kayo ng kapayapaan. In Jesus' name, receive kapayapaan, tanggapin mo kapatid, in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Kapayapaan para sa iyo. Kasiyahan, tanggapin mo para sa iyo, in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ayan. God bless sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po.